Lover with you, love with you. Feel so true, feel so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe. May batang 3 taong gulang lang pero sing bigat na ng isang sako ng bigas. Hindi naman daw sa may paborito si Nina, pero kung meron man daw pinakamatimbang sa kanyang mga anak, yan ay ang kanyang bunso na si Ashley. Si Ashley kasi literal na heavy gat. Kahit 3 taong gulang pa lang, umabot na ng 30 kilos ang timbang. Mabigat pa sa kalahating sako ng bigas ang kanyang siksik na mga binti, kumpol-kumpol na mga braso at putok na pisngi. Pinanggigigilan. Kami kay siya kusion tapos kumuton ba kay tungod sa iyang kadako dyan. Pero sa totoo lang daw, si Nina nag-aalala na para sa kanyang anak. Matulog si Ashley, musighagog. Kung asa siya, muhigda dito po siya. Gaano rin ba kalaki ang mga bata sa inyong pamilya? Baby fats lang ba ito o sintomas ng mas seryosong sakit? Sa liblib na sityong ito ng San Fernando sa Bukidnon, angat na angat si Ashley sa kanyang mga kalaro. Lahi ra gid ang panglawas ni Ashley sa ubang bata. Gaya ng ibang mga bata, hilig din daw ni Ashley makipaghabulan. Pero hindi lang mga kalaro ang kanyang hinahabol, pati na ang kanyang hininga. Kung hangakon si Ashley, among ipaningkod sa kanang bangko. Para makapag-recharge, kailangan daw niyang kumain. Ang paborito ni Ashley, fried chicken. Pero hindi raw nila afford na magprito ng manok araw-araw. Ang madalas nga raw nilang ulam, itlog. Nagilas siya ng tagitlog. Pirmi rin daw naiinitan. Kaya 2 beses siya kung maligo kada araw. No. Para komportable ang isinusuot niya mga damit ng kanyang nanay Nina. Para lamig din na. Kato yung mga sinina sa unang daan, di na niya magamit. Gising na. Morning purol o morning ang yung sinina. Nasa 2.8 kilos daw ang timbang ni Ashley nung siya'y ipinanganak. Normal naman daw para sa bagong silang na sanggol. Pero pagtungtong niya ng 3 buwan, nagsimula raw siyang lumobo. Dakol kanin din hangtod dito. Mulawari, dadakol, mapari, magatok din. Nung siya'y nag-5 buwan, ang kanyang cravings, hindi lang daw gatas, kundi magana ng kumain ng kamote at kamoteng kahoy. Katulong mo kaon sa kadlaw. Nagdako na siya kaon sa katoy. Marami man daw ang cute na cute kay Ashley. Si Nina,
nababahala. Maliban kasi sa mabilis hingali ng kanyang anak, malakas rin daw itong pumili. Nabalaka ko kang Ashley, nga dagdako. Wala man may kaliwat nga anak. At hindi lang daw timbang ni Ashley ang pinoproblema nilang mag-asawa, pati ang panganay nilang si Marmar. Kung si Ashley raw kasi sobrang bigat para sa kanyang edad, si Marmar naman nangangayayat. 6 na taong gulang na ito, pero ang kanyang timbang, 15 kilos lang. Luya sa pagkabuntag, dili siya mukaw kuan para mga sudan. Bukod sa kanyang patpating mga braso't binti, hindi rin normal ang laki ng tiyan ni Marmar. Hindi katulad ng nakababatang kapatid niyang si Ashley. Si Marmar, napakapihikan daw sa pagkain. Naiganan ni Marmar pagkaon, pero di na mumatag sa iya, kaya nagwisod ni. Ang amulang paginabuyan diri sanggi inadlaw nga kanamong gusto kanamong palit hindi na mo makabula pa kapalit. Gustuhin man daw ng mag-asawa na mapakonsulta ang kanilang mga anak. Hindi nila ito magawa. Ang kinikita kasi nilang 200 pesos sa pagtatanim ng mais, kulang na kulang pa sa kanilang pang-araw-araw. Kung wala mo pasanggi, wala may palit og bugas. Nagwisod ni. Para matulungan ang magkapatid, isinangguni namin sila sa RHU o Rural Health Unit ng San Fernando. Itong Huwebes, binisita sila ng mga kawani ng RHU. Maupian ako. So si Marmar ganina ma'am, sir, ang iyahang timbang is 15.5 kilograms. Ang iyahang katas-on 100.8 cm. So base sa iyahang katas-on ug sa kabugaton normal ran, pero dito ta nakulang sa iyahang katas-on. Si Ashley pud ma'am, ang iyahang timbang is 33.3 kilograms Ang iyahang katas-on 91.5 cm. Si Marmar, undernourished daw. Ibig sabihin, kulang sa tamang nutrisyon ang kanyang katawan para lumaki siyang malusog. Kung sa kanya ka puta, hinungdan mo sa hay, no? Pwede kasi yung kakinugan na doon mong makaliwatan. Isa sa mostly probably na pwede mangyari sa bata na stunted or undernourished, prone pa din sila sa infection. Number 2, yung cognitive development nila. Maaari po may na sila sa school. Habang si Ashley naman, obese o labis-labis ang timbang para sa kanyang edad at katawan. Hindi rin daw akma ang kanyang height para sa kanyang edad o yung tinatawag na stunted. Kung hindi po natin maagapan, maaari po yung bata ay magkaroon ng severe infection. Maaari po sila magkaroon ng cardiovascular diseases or sakit sa puso. Maaari po magkaroon ng mga fats deposit ng kanyang mga atay. So magkaroon din po sila ng liver problems kung hindi po maagapan. And risk din po sila na magkakaroon po ng early onset of diabetes. Obesity in children po is significantly linked po to yung condition na tinatawag po natin na obstructive sleep apnea. That can lead po into different complications. Dahil po sa malakas na hilik, nakakadistorbo po yun sa kanyang pagtulog. Bilang tugon sa kanilang mga kondisyon, nagbigay ng gamot at vitamins ang RHU ng San Fernando. Salamat ako, Dr. Dagol jud man pasalamat Dr. Sabang ka anak ko kuya. Ang lokal na pamahalaan naman ng San Fernando, nagpaabot ng groceries, pati na mga damit para kina Marmar at Ashley. Nangako rin sila na magbibigay ng livelihood assistance sa mag-asawa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.